So hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So imagine ha, mga minamahal, talagang sobrang tapang. Talagang nakatikim. Itong si former President Rodrigo Roa Duterte sa kaka-appoint pa lamang po, 'di ba? Na undersecretary ng PCO na si Attorney Claire Castro at yung mga DDS. Talagang galit na galit, naghihimutok sa galit, umaapoy parang nilalagnat. Mga minamahal, dahil nga po grabe ang panunupalpal na ginawa at real talk ni Attorney Claire Castro dito kay former President Duterte, lalo na po sa usapin patungkol sa droga. Ano ba yung sabi ni former President Duterte, mga minamahal? Ito yung sabi niya, pakita ko sa inyo yung balita. Yan. Duterte, bumalik na daw po ang droga. Yan yung sinasabi ni former President Duterte na wala na, hindi na daw natatakot, lagi na lang daw tayo may nakikitang balita na dito sa Davao, dito sa ganitong lugar, lagi na lang daw pong merong droga. Yan yung patutsada ni former President Duterte dito kay President Bongbong Marcos sa rally nila doon nga po sa Cebu. At bukod pa doon, hinihikayat din ni former President Duterte ang mga militar na maghimutok na sa gobyerno, umalsa na, tumindig na. Bukod pa din doon, mga minamahal, sinabi din, ininsist ni former President Duterte na itong administrasyon ni President Bongbong Marcos ay papunta na daw po sa diktadorya, sa martial law. Kaya nga dito nga din ako nagtaka eh. Sinabi ni Digong na papunta na daw po tayo sa rehimeng diktadorya, 'di ba? Magpapahaba daw sila ng termino. Tapos minention niya na kaya daw nila pinipilayan itong si Sara Duterte kasi natatakot sila sa 2028 election. Like, ano yun? Ano yung gusto mong i-insist? Papunta sa diktadorya tapos bigla mong sasabihin na tatakbo si Sara Duterte kaya pinipilayan nila. 'Di ba? Parang nalilito doon si Digong. Now, ang pag-usapan natin, itong sinabi ni former President Duterte na bumabalik na daw po ang droga. Now, kasi meron tayong talagang nakakasabay, mga minamahal. Syempre, vlogger din. Bukod sa attorney, nagko-content din. Tapos, matagal na din sa istasyon ng radio. Talagang magaling magbigay ng analysis. Magaling magbigay ng komento, legitimate facts. 'Di ba? So, ngayon nga po, mga minamahal, ito, tumirada. Itong si Attorney Claire. Alam nyo, kapag napapanood ko yung kanyang vlogs, magaling, matalino. As in talagang madami kang kapupulutang aral. 'Di ba? Unlike dito kay Maharlika, tingnan nyo, kumukuda ngayon. Hindi kasi na-appoint eh. Kaya galit na galit. 'Di ba? Hindi na-appoint, kaya galit na galit ang hitad. Now, bumanat dyan si Attorney Claire, mga minamahal. 'Di ba? Sabi ni Digong, bumalik na daw po ang droga sa Davao. Nabanggit niya yung nila eh. Yung lugar nila. Bumalik na ang droga dito sa Davao, Cebu, Manila. Marami na rin mga tambay ang nangu-hold up at nananaksak. Paano kung ako lang tatanungin in my own opinion, paano ba naman hindi dadami ang tatambay? Paano ba naman hindi babalik ang droga? Kailan pa ba nawala yung droga? Kayo mismo yung supplier, di umano. According kay Arturo Las Cañas, according kay Edgar Matubato, sino nga ba ang totoong addict? 'Di ba? Kailan ba nawala ang droga? Yun yung sa akin, opinion ko yun. At beside, kaya hindi matigil ang patayan kasi ikaw, patuloy mong sinasabi, patuloy mong ninonormalize yung salitang patayan. Katulad na lamang ng 50 na senador na gusto mong itigibumbum. Tama ba yun? Mga minamahal, bilang isang former president, supposedly ikaw yung nagiging leader ng kabutihan. 'Di ba? Naging former president ka na bansang Pilipinas, kaso yung manggagaling sa bibig mo paulit-ulit, lahat na lang ng solusyon mo para mapaayos ang bansa, according sa'yo, patayan. Tama ba yon? Now, itong si Attorney Claire, sinupalpal. Itong si former President Duterte, kaya nag-iinit sa galit. Mga minamahal, naghihimutok sa galit. Ang mga DDS sa kaka-appoint pa lamang na PCO Undersecretary na si Attorney Claire Castro. So ngayon, panoodin natin tong video ni Attorney Claire. Okay, kung Davao City pinag-uusapan natin, sino ba ang mayor ng Davao City? Hindi ba yung anak niya? Tama. Si Mayor Baste Duterte. So, ang ibig bang sabihin nun, napaka-inefficient ng anak niya? Tama.
Again, ulitin natin, nasaan ang data patungkol rito? At tandaan natin, nung panahon niya, at least ngayon may record kung may namamatay, nung panahon niya, menong bang nare-record doon sa mga biglang nawawalang mga tao? Tanong lang natin yon. So dapat yun siguro, alamin din niya. Pero as of now, sabi nga natin, anak niya ang namumuno sa Davao City. Bakit ganun ang kanyang lungsod? Yan. Tama. Actually, agree ako. Kung sinasabi ni former President Duterte na bumabalik na daw po di umano ang droga sa lugar nila, supposedly hindi ba dapat dapat nating tanungin si Baste, yung namumuno sa kanilang lungsod, ano yung ginawa mo? 'Di ba? Ano yung tinrabaho mo? Mismo nga, 'di ba? Imagine sa lugar nila 37 employees sa munisipyo mo nagpositibo sa droga. 'Di ba? Ano yung ginawa mong solusyon? Tapos sasabihin mo, bumalik ang droga. So, hindi ba effective na alkalde ng Davao? Itong si Baste Duterte? 'Di ba? At saka, ito yung punto ko. Yung sasabihin ni Digong na nawala na daw po ang droga. Ay hindi, bumalik na daw ang droga. Ang tanong natin, kailan ba nawala ang droga? Kasi nangako ka noon. Tingnan nyo mga minamahal, pakita ko sa inyo. Ito yung pangako noon ni former President Duterte. Yan. Yan yung pangako ni Digong. Una, basahin natin give me 3 to 6 months and I will end drugs and crime in this country. If di ko magawa, I'll resign immediately. Nangako ka. 3 to 6 months, mawawala ang droga. Nung nanalo ka, 3 to 6 months, nawala ba yung droga? Hindi. And after that, nung ikaw ay nasupalpal, ano yung sabi mo? 2017 to. Hindi kaya ng 3 to 6 months, I need to extend it for a year or so perhaps until the last day of my term. Bigla mong binawi yung sinabi mo. 'Di ba? Kasi hindi daw kaya eh. And then right after, nagsalita ka din. Dito na tayo sa pangatlo, mga minamahal. Ano yung sabi ni Digong? Hindi nga kaya ng ibang bansa, tayo pa kaya? Yung drugs na yan, we can't control it. Ikaw na yung nagsabi nang galing na sa bibig mo na hindi natin kayang kontrolin ang droga. Hindi pala kaya kontrolin ang droga. So, hindi nawala ang droga. Buti nga sa administrasyon ni President Bongbong Marcos, madami sunod-sunod ang nahuhuli. At ang nakakapagtaka dyan sa lugar ninyo, lalo pat. Diba? Ano yung sinabi ni Arturo Las Cañas? Yung Davao daw po, di umano. Meron kayo. Diba? Isang can factory na ine-export ninyo throughout the country na ang front ninyo is sardinas. Pero ang laman, mga pinagbabawal na droga. So, hindi ba kayo nagtataka? If you will connect the dots, baka maybe sa Davao, nagmumula ang droga na pinapakalat sa bansang Pilipinas. Diba? Para sa akin, yung war on drugs na tinutukoy noon ni former President Duterte, it is just a smoke screen. Diba? Palabas lang nila na they hate drugs. But the real facts, diba, mga minamahal, yung katotohanan dyan is sila ang supplier. Di umano, if we will base a story ni Arturo Las Cañas at ni Edgar Matubato. Yeah? Tinatawag nga nilang Superman. Itong si former President Duterte. So, ano? Diba? Yung karapatan mo para sabihan ang ating presidente na bumabalik na ang droga na in the first place, ang daming nahuhuli. Hindi ba dapat magpasalamat ka? Kasi madaming nahuhuli. Diba? Dapat doon magpasalamat ka. Kaso ano yung ginagawa mo? Sinisiraan mo yung administrasyon or baka natatamaan niyang negosyo nyo. Ganun. Gets ninyo? Mga minamahal? Kaya itong komento ni Atty. Claire, supalpal to. Kay Digong kaya nag-iinit ang mga DDS, galit na galit dito kay Atty. Claire. Kasi ngayon nakahanap kayo ng matapang na Yusek
Ngayon, nakahanap kayo ng katapat na kayang sabayan yung mga pipitsugin yung vloggers. Non-real talk. Diba? Hindi man lahat aagree sa kanya, pero mostly ng mga tao masasapol sa kanyang sinasabi because truth really hurts. Alright? Diba? Oh. Anyway, mga minamahal, yun po. Again, it's me. Pahingi lang po ako ng comment, like and share, and also don't forget to click the notification bell and subscribe for more updates. Ingat mga kababayan!